Magandang hapon po mga kapatid, The Paraclet. Ipapatuloy po natin muli ang ating video at nawa po'y makaragdag ulit kaalaman para sa ating character building how process approach. Simulan po natin sa pambungad na awitin. Kayo po ang mangyayari sa day. Kakapahintutan po niyo sa pamagitan ng aming Panginoong Isus. Hiniling po namin ang inyong kapahintulutan na naway. Nananawagan po kami sa iyong banal na Espiritu upang kami samati panalangin at ituro sa amin ang nararapat hinggil sa aral na binabasa namin sa iyong banal na aklat. Hiniling namin to sa tulong ng iyong panalangin, Mahal na Birheng Maria. Amen. Manawagan po tayo sa Banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Holy Spirit, and fill me now. Come, Holy Spirit, and help me now. Come, Holy Spirit, and open
out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. In you, my love, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I need your healing touch in your warm embrace. In you, my love, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. In you, my love, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. That I may bring your love and peace to all the earth. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakaasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kariyadyo mo kami sa lahat na masasama amin. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa una-una, ngayon at magpakailan at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Basahin po natin, kunin po natin ang Diglot Bible, English Tagalog Version, Catholic Bible,
Buksan po natin ang Genesis chapter 16 hanggang Genesis hanggang chapter 21. Okay? Si Agar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Kaya naalaala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na nininirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sila magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Huminto po tayo doon, mga kapatid. Tingnan mo po, ipinagkaloob ni Sarai si Agar sa kanyang asawa with consent, no? Ang ugali nga po ng tao, bakit ganon? Noong binigay nga sa kanya, yung kanyang asawa na si Abram, nagmalaki itong si Agar at hinamak pa si Sarai. Yung mga kapatid, noon pa, ganon na pala ang ugali. Until now. Pag binigyan mo, hahamakin ka pa, susuklian ka pa ng hindi mabuti. Ngayon mga kapatid, naway, tuldo ka na natin yan. Kung noon at ngayon nagaganap pa, tapusin na natin bago pa man maganap ang dapat maganap sa daigdig. Kung meron tayong ganyang ugali, tuldo ka na. Hingin natin ang tawag sa Diyos at matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Anong pamamaraan ng pagpapasalamat? Huwag natin gawin sa kapwa yung tinulungan nga tayo, binigyan nga tayo, tapos gagantian natin ng di mabuti. Hindi pagpapasalamat yon. Kaya, yun po, kailangan ay magbalik loob tayo sa Diyos kung tayo nakagawa ng ganung bagay na pag-uugali. Hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin ko ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya ay nagdadalang tao? Siya ay humahatol kung sino sa atin ang matuwid. Yan mo kapatid. Dahil si Abram ay naging asawa si Agar. So, mali noong ni Agar, mali din ni Abram. Kaya ang hinarap ni Sarai ay si Abram. Ito naman ang tugon ni Abram. At sumagot si Abram, ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Kasi kung ano yung iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Nagtanim kasi si Agar ng pagmamalaki at hinahamak pa si Sarai. Ay, kaya, yun ang kanyang nakamtan. Kaya wag po tayong gagawa ng di mabuti sa kapwa kasi babalik din sa atin yan eh. Kumbaga, sa lusong, ano po ba yung lusong? Yun ay isang pinagdidikdikan ng palay o anuman, mortar and pestle, lusong. Kapag inipan mo po yun, yung mortar, di po ba, sa mukha mo, tatama ang hinihip mong bagay. Ganon din po ito. Ganon po kasimple ang buhay. Kaya huwag tayong gagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Tiyak po. Babalik at babalik sa atin yan. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel, at idinugtong pa. Ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magluluwat ikay magsusupling, ngalang itatawag sa kanya ay Ismael. Dininig ni Yahweh iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat.
di makikisama sa mga kaanak. Nasabi ni Agar sa sarili, nakita ko rito ang nakikita sa akin. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita, kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag ng mga tao na balon ng buhay na nakakikita. Nagsila nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. Yan mga kapatid. Napakahalaga po yung nagkukonsib yung nagdadalang tao. Doon po nabubuo yung ugali ng bata. Kaya sinagot ni Agar, si Amang Yahweh, nakita ko rito ang nakikita sa akin. See? Kung ano yung kalooban mo, malilitaw din sa ugali ng bata. Kaya napakahalaga po ng conception period ng isang nagbubuntis. So mga wala pang karanasan sa pagbubuntis, yung magiging future na nanay, ito po ang may papayo ko sa inyo. Kung gusto niyo ang bata ay hindi mailap, ang bata ay magiging maganda ang ugali, lamnan mo ang inyong kalooban ng pagpapakumbaba. Huwag kang magsusungit, huwag kang maiinggit, huwag kang magalitin. Dahil mga kapatid, kung ano yung nararamdaman mo, mapupunla sa bata yun. Hindi pa nga naisisilang. Kaya pansinin niyo mga kapatid, masasabi ninyo na, bakit kaya yung naging anak ni ano ay ganito ang naging ugali? Ay bakit yung napangasawa ng aking anak o anak ni ganito ay hindi sila magkasundo? See? Kasi po, kung ano yung upbringing na tinatawag, nagsisimula po ito sa nanay. Dahil siya yung nagtataglay sa sinapupunan. Siya ang nagdadala ng bata. Na katambal dapat ay yung husband, yung asawa. Dahil sa pangyayaring ito naman, ay siya lang ibinigay ni Sarai. So, hindi ganap na maaring pakitunguhan siya ni Abram, na katulad noong isa lang ang asawa. Okay. So, dapat yung nanay, maging magbuting ugali. Hinahamak niya si Sarai Kaya tuloy, binasahan siya, sinabihan siya ng Amang Yahweh. Tingnan mo, pararamihin nga yung anak niya. Si Ismael, pararamihin. Sa karamihin di kayang bilangin, sabi ni Amang Yahweh. Di na magluluwal, ikaw'y magsusupling. Ngalang itatawag sa kanya ay Ismael. Diniling ni Yahweh yung mga daing. Ngunit ang anak mo yung magiging mailap. Okay? Hindi ba yung ugali niya tumakas siya, laban siya Okay? Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Okay? Ganun kasing ipinakita ni Agar. Kaya anong sabi ni Agar? Nasabi ni Agar sa kanyang sarili, nakita ko rito ang nakakikita sa akin. Alam niya kasi yung sarili. Kaya mga kapatid, hindi po pwede natin itanggi. Akala natin ay mabuti ang ating inaasal, ang ating inuugali. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi uusikin ka ng konsensya mo. Papabatid sa iyo ng Diyos, ang Espiritu Santo. Kaya, na-realize ni Agar. Kaya, mga kapatid, mga bago pa lang magbubuntis, dapat po'y damain niyo yung pag-ibig. Huwag mait ng ulo, makiisa rin ang inyong asawa, kasal man o hindi, basta sila nagsasama, mabuti nawa ang pakikitungo niyo sa inyong pagsasama, sa mga kaanak, sa mga kapatid, sa mga biyanan, mga bayaw, ipag, dapat po mabuti ang pakikisama. Huwag na huwag kayo magtatanim ng inggit sa inyong damdamin. Tiyak ang anak niyo, inggitera kung babae, inggitero kung lalaki. At huwag na huwag kayo magalitin. Sigurado po ang anak niyo, babae kung lalaki, magalitin. Kaya huwag na huwag maging magalitin. Laging mababang loob at madasalin. Tiyak po ang anak niyo, mababang loob, madasalin. Pag siya ay nailuwal mo. Pag laki-laki niyan, gusto niya laging magdadasal. So napakaganda po yun.
At pag ang batang anak mo ay iniruan mo sa sinapupunan, the first teacher is the mother. Iniruan mo sa sinapupunan na kababaang loob at kabutihang asal, tandaan niyo po. At paladasal yan, ha? Yun ang ginagawa mo. Ikaw ang unang-unang nanay na ipagdarasal niyan. Napakabait na bata pa ganun. Kaya mga kapatid, naway maging maliwanag ito sa inyo. Ngayon, chapter 17, ang pagtutuli, palatandaan ng tipan. So, covenant pala ito, mga kapatid, ang pagtutuli, circumcision. Okay. Nang 79 na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mo, walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." So ulitin natin, ha? The father of all nations ay si Abram. Hindi na Abram ang itatawag sa kundi Abraham. Doon po, nagpalit siya ng pangalan. So, pinapalitan po pala ng Diyos ang pangalan kung merong itinatagdang gawain. So, meaning to say, yung Abraham, ang kahulugan ay ama ng buong nasyon. Sa iba't ibang bansa, no? Buong daigdig. Okay? Yung palang meaning ng Abraham. Kaya before, ang pangalan niya Abram. Okay. Itong tipan, ito ang ating tipan. Ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Maliwanag mga kapatid, isa lang ang pinagbuhatan. No? Nabasa ko yung sa Genesis chapter 1. Okay. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. So, walang ibang Diyos. Isa lang. Okay? Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Maging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, ako ay magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Oh. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi. Liwanag kapatid, lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan, ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ay magiging katibay ng ating walang hanggang tipan. Ang sinumang lalaki hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi, sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So, ang lahat ng remnants ni Amang Abraham until now, ang patatandaan pala ay tuli. So, ibig sabihin, kung hindi tuli, hindi siya nasasakop ng angkan o lahi ni Amang Abraham. Napakaliwanag po yun. At yung angkan ni Amang Abraham, ay talagang ang Diyos ay si Amang Yahweh Shaddai, Amang Yahweh. Okay? So, kung hindi napapasakop doon sa angkan ni Amang Abraham, ay iba ang Diyos niya. Ay dalawang klase lang naman ang Diyos, mga kapatid. Diyos ng kalaliman at Diyos ng kataas-taasan. O, ibang klase yung kalaliman. Naintindihan na ninyo yun. Okay? So, naway maunawaan ninyo na may angkan talaga na napapabilang sa ating amang makapangyarihan sa lahat. Kundi angkan ni Amang Abraham. Naway pag nilay-nilayan nyo, binibigyan ko ng diin yun, mga kapatid. Kayo na pong bahalang magdasal sa Panginoong Diyos, sa Holy Spirit. Ano kaya kayo? Nasa angkan kaya ni Amang Abraham? Di po ba? Okay. Kayo na po ang bahala nun. Sineba pa rin ng Diyos kay Abraham. Hindi na Sara ang itatawag mo sa iyong asawa. Pinalitan din po ang pangalan, ano? Kundi Sara. Okay. Tandaan po natin yun, ha? Kailan pinalitan ang pangalan ni Abram? Nung siya ay nakipagtipan hinggil sa pagtutuli. Abraham. At ganyan din si Sarai, pinalitan din siya ng pangalan
at ang pangalan niya ay si Sarah. Sapagkat siya'y pagpapalain ko. Yun ang tipan, magkakanak siya at maging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. O siya naman, si Sarah, naman na magiging ina dahil magkakaanak siya. At siya naman ang ina ng maraming bansa. Si Abraham naman ang ama ng maraming bansa. Okay? Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Normally naman yan, mga kapatid, dahil dumarating sa atin ang pagiging tao. Sinabi na nga ng Diyos, magkakaanak matatawa pa. Anong ibig sabihin na natatawa? Di ba? Kung tayo sa ating layman interpretation, medyo nagdududa. Pero siya'y kasama niya ang Diyos palagi. Okay. Dahil lang doon sa nakikita niya na at alam niya na sila matatanda na. Matandaan natin kapatid. Maniwala ka sa hindi mo nakikita. Kapag sinabi ng Diyos, that it will happen. Okay? Huwag tayong manangan sa ating sariling isip dahil wala naman po tayong alam. Nilikha lang tayo Tandaan po natin yun. Na ang sa Diyos po ay laging, ang imposible ay posible sa Kanya. Maniwala po tayo. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Sinabi niya yun, kausap niya mismo si Amang Yahweh. Mismong Diyos na ang kausap niya ang ating Ama. Okay? Dahil tunitingin po ka tayo doon sa sa sitwasyon na dahil matanda na. Sa Diyos ay walang matanda, walang bata. Basta tinawag niya at gagamitin niya para sa ikabubuti ng buong mundo, ay magagawa niya dahil siya Diyos. So, linisin po natin yung buti natin kung tayo nakakaisip pa ng ganung bagay. Halimbawa, nakikita natin yung anak natin may sakit o nanay natin o sino mang mahal sa buhay. Ang tingin mo talaga mamamatay na. So, isipin mo mamamatay? No. Kung siya talaga yung malakas pa nagkasakit lamang, iba naman talaga yung panahon na. Talaga namang hindi naman magkakaugat sa mundo. Okay. Talaga nakita mo naman pala matanda na siya na parang gusto na talaga magpaalam, it's a different story. Pero kung malakas-lakas pa naman, napaka-imposible. Kaya huwag tayong tumingin doon sa sitwasyon. Alam mo kapatid, nakaranas ako ng ganyan kaya ko nasabi ito sa inyo. Ang anak ko ay kita ng aking mata na mamamatay talaga. Dahil na hospital siya at the age of 3 days kapan ng pagluwal sa kanya. Makita niyo kapatid. Kikita ko talaga na mamamatay siya Pero anong sabi ko sa sarili ko? Panginoon, ibinigay mo ang anak ni ito sa akin dahil may purpose ka paglaki. Alam mo, instrumento mo siya para sa gawain mo dito sa lupa. Alam mo, hindi mo papayagang mamatay ang anak ko. Pero kapatid, talagang magdahalo yung dalawang mong nakikita mo at saka yung hindi mo nakikita. So, sabi ko sa sarili ko, dahil sinabi ng Panginoon yun, maniwala kasi hindi mo nakikita sapagkat siya ay posible. Dahil walang imposible. Mga kapatid na buhay. Pero kung inisip ko yun na mamatay talaga. Kasi kung ano yung iniisip at pinaniniwalaan mo, siyang magaganap po kasi. Kaya, linisin po natin yung isip natin. Kaya ako, habang nakikita ko yun, alam mo po, kumakanta ako ng praising song. Asking God na siya'y gagaling na on the spot na yun. Alisin sa aking paningin, sa tingin ko ay himamatayin na. Alisin sa aking paningin at paniniwala yung ganung bagay na mamamatay. Dahil sinabi mo, Panginoon, sabi ko, ang anumang paniniwalaan mo siya magaganap. Kung pinaniwalaan ko, ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na naglikha ng lahat, at niloob mo maging tao ang anak ko, kung hindi mo hahayaang mamatay ang anak ko. Kapatid, gumaling siya at ngayon, ang anak ko ngayon ay, sa November 10 ay 27 years old na. Okay? Kaya, huwag po tayong tatawa. Walang imposible sa Diyos, no? Kaya ang ginawa ni Sarah natawa siya. Okay? Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayon, ako'y 100 taon na. Isipin naman po ng mga kapatid, 100 taon na Dahil ang pagkain naman nito ay mga gulay at prutas, ang edad pong 100 taon ay maliwanag ang isip at hindi man ulianin.
nagiging ulyanin lang o demensya, ang tawagin po, dahil sa mga kinakain na mga chemically formed, processed food. So nasisira po nababawasan po yung ng brain. Yung healthy brain ay nagiging dull na yung brain. Kaya ang nangyayari, nagiging malimutin, nagiging ulyanin, kung tawagin po natin. Okay? Pero nung panahon po noon, ang 100 taon, kaya meron 900 taon, di ba? Ganun, binasa ko nung nakaraan. Talaga pong mahabang buhay dahil sa kinakain nila. Malusog. Ang mga karne, grass-fed naman yan. Okay. At si Sarah, maglilihi pa ba iyon gayong 70 taon na? Si Abraham ay 100 na taon. Si Sarah ay 90 years old. Di ba normally sa ngayon, yung mga 90 years old ay papunta na sa kamatayan. Di ba ganun? Kasi nga po, yung mga kinakain. At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ng buhay. Nakita niyo mga kapatid, napakaliwanag yung hindi ka panipaniwala sa kanila. Okay? Tumatanggi. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki, tatawagin mong Isaac. Wika ng Diyos. Pakikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Lagi nagbibigay ng covenant ng Diyos. At tandaan niyo mga covenant ng ating Ama. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakalob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe. At pagiging bansang makapangyarihan ng kanyang angkan. So ngayon, mga kapatid, sino kaya? Di ba nakikita niyo ang daigdig ngayon? Angkan kaya ni Ismael? Ha? Yung mapanggulo, hindi makasundo. Uriratin natin mga kapatid. May pinagmulan pala. Okay? 12 prinsipe. Okay? 12 prinsipe daw ang magiging anak niya. Kung itong angkan, the 12 tribes, ay meron din palang katapat na anak ni Ismael na 12 na prinsipe. Okay? At magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Mapapansin ninyo ang mga bansa? Di ba may makapangyarihan na bansa? Hindi makasundo ang ibang nasyon? Kaaway? Di ba? Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac. Kasi yung kay Ismael ay, negative ang attitude eh. Kasi kapatid, kung sa battery ba, hindi iilaw ang flashlight kung walang positive and negative. Ganun yun eh. So, balanse ang Diyos eh. Kaya pinintulutan ng Diyos yung mga negative attitude para yung positive attitude lalo pang tumatag in faith. Nilino pa ng ating Ama, di ba? Hindi sa kanya matutupad kay Ismael na angkan, ang tipan. Kundi matutupad iyon kay Isaac, ang maging anak ni Sarah na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. So, dapat ganon. Intindihin nila. Okay? Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, inuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinanganak doon o biniliman. Kasi, alam mo kasi sa Diyos, mga kapatid, kapag yan ay nasasakop doon sa ganun na sitwasyon, no? At may grasya yan, talagang kasama siya. Kaya napakaganda po na ikaw ay napapasakop sa kapwang may grasya palang kinataglay. See? Dahil ikaw rin itatanggap ng grasya, lalo kung tumutulong ka doon sa taong may grasya yun, malalaman mo kapatid yun. Na may grasya pala yung kasama-sama. Di ba? Kaya napakahalaga po na dumikit sa isang may grasyang buhat sa Diyos. Para din po sa pag-aaral yan eh. Kung ikaw estudyante, papayag ka pong bumarkada sa mga tamad mag-aral ng leksyon, kaya nagiging pasang-awa o kayo nag-failure, sa halip sila ay nagbabarkada pa kung saan-saan at hindi pumapasok, nagkaka-ating class. Sasama ka ba doon? Di ba? Mapupurol ka rin. Dahil hindi ka makakapag-review, sasama ka sa kanila eh. Isa ka rin
mababagsak sa klase. O the same din ito. Ang grasya ay hindi nabibili sa palengke. Hindi nabibili ng salapi. Kaya mapalad ang nakasumpong na ang kasama-sama niya pala ay may grasya buhat sa Diyos. Kaya, napakapalad ka. Kahit hindi ka karapat-dapat, magiging karapat-dapat ka. Dahil nakikiisa ka sa may grasya buhat sa Diyos. Okay? Si Abraham ay 79 na taon na ng tuliin. Si Ismael naman ay 13. Iisang araw ng tuliin sila. Wala. Sa maghapon niya, tulian pala sila, no? At noon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. One day, ang pagtutuli. Kaya dapat lang talaga masunurin. So, that's Abraham is very obedient to God. Ngunit natalo naman siya ng pag-aalinlangan dahil inaakalang matanda na, nawawala sa kanyang isip na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi mapangyayari ang lahat ay posible sa Diyos basta ginusto niya. Okay? So, nandito na po tayo naman sa chapter 18. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Napakita si Yahweh kay Abraham sa Mamre, sa may sagrado mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa." Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at kumuha ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at iniyain sa mga panauin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon. At pagbabalik ko ay may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, sapagkat kami magkakaanak." Yan ang mga common saying mas ngayon mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo't lola, pag binibiro natin, "Ay, wala na, laos na." Di po ganun po ang mga statement. Okay? Hindi ko masisisi dahil ang mga matatanda ay ganun na nga ang kanilang paniniwala, no? Until now, ganyan ang mga kasabihan. Pero sa Diyos ay walang imposible. Kahit hindi ka na dinadatnan, pwede ka magbuntis. Diba? Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Dahil may ugali kasing palatenggi. Hindi dapat. Kasi kita ka. Kita ka. Walang malilihim sa Espiritu Santo. Lahat yan ipapabatid. Kaya wag na wag po tayo maglilihim o magsisinungaling, dahil batid ang laman ng ating kalooban. Okay? Idinalangin ni Abraham ang Sodoma. Nang umalis ang 3 lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natataro ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang magiging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamagitan niya." Lahat ng lahi daw sa daigdig. Buong mundo ito, kapatid. Kaya napakahalaga pong basahin natin itong Old Testament, ang pinagmulan. "Pinili ko siyang upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos.
sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayon matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Okay? Hindi mo kapatid yun, yung ang kaniyang Abraham, nakakalata sa buong daigdig. At yung ang kaniyang ni Ismael, nakakalat din sa buong daigdig. Diba? Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Okay, kapatid, pag ang Diyos may kahalo yung mga tao ng di matuwid, hindi pa rin niya papayagan. Okay? Na mapahamak. Ganun ang Diyos. Ipagpaumanin po ninyo ang aking kapangasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid, doon hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusan sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Kita niyo kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Ang labis na kasamaan, chapter 19 po ito, ang labis na kasamaan ng mga lalaki sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, siya'y tumayo at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel, mga ginoowi kaniya. Kayo po'y inaanyayahan ko sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga, kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, salamat, dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Ngunit sila pinilit niyang mabuti kaya sumama rin sa wakas at ipinaganda sila ni Lot ng masarap na hapunan. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo't sisipingan namin. So nakita mo mga kapatid? Sila pinilit na sumama nga yung mga anghel sa kanya. Tapos, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Lahat ng lalaki. Tapos ang gustong mangyari, palabasin mo sisipingan namin. Hindi. Ayaw pala ng ating Ama yun. Nakita ngayon ng ating Ama yung sa pamamagitan ng anghel na labag sa Diyos ang makipagtali ka sa kapwa lalaki. Ayan, ang liwanag mga kapatid. Palabasin mo't sisipingan namin. What does it mean? Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga.
Sila na ang ibibigay ko sa inyo, huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panahon ko sila at dapat ko silang ingatan. Isipin mo mga kapatid, ipinaubaya na lamang niya yung mga anak niyang babae para doon sa mga lalaki na yun. Kaysa ang sipingan nila ay itong mga anghel na lalaki naman. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam dayuhan. Sabi gano'n. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabik ka kung hindi mo gustong masaktan at itinilak nila si Lot at tinanggang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Yan naman yun? Yan naman yun, mga kapatid. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita na mga ito ang pinto. How powerful is God? Okay? Para hindi na sila pumasok doon sa bahay, dahil sinara na yung pinto nung anghel, o binulag sila. Kasi may bagsik kasi ng mga anghel, akala niyo mga kapatid. Yung mga good spirit yan, ang babagsik po niyan pag gumawa ka ng mali. Sandali lang pong ikaw ay pitikin. O di, nabulag sila. Alam mo po, ang pagkabulag ay malalim na kahulugan. Talaga po, patay na patay ang pananampalataya ng angkos ay nabulag siya. Huwag yung inborn ha, baka may magkamali kayo. Yung inborn ay iba ang biyaya ng Diyos doon. Ipinanak siyang bulag. Hindi pwedeng sabihin na ay may kasalanan ganito. Hindi. Mababasa po natin yun sa panahon na ating mapapunta sa ganung topic. Hindi ko lang isasama dito dahil nandito pa po tayo sa Genesis. Okay. So, kapag po nagkaganyan ang ugali natin, talagang gagawin ng angel of God. Siya ay makapangyarihan para siya ay mamalo. Parang may kwento po ako sa inyo. Meron po akong kilala, pero hindi ko nasasabihin sino yun. Nung panahon siya ay nagbubuntis, balikan ko yung tungkol sa conception ng bata. Kuning kalooban mo, siyang makukuha ng anak mo. Na siya ay magbubuntis, ay ayaw niya na palang magbuntis kasi pang ilan ng anak yun. Pangalawa pa lang ha? Pangalawa pa lang. Siyempre, ayaw niya ng maraming maging anak. Pangalawa pa lang. Galit na galit siya, hindi niya matanggap ng siyang kabuntisan. Apektado yung bata. Alam, maniwala kay kapatid, ang bata ay naapektuhan ang kanyang mata. Okay? Naapektuhan ang kanyang mata. Doon pumunta yung palo ng angel of God sa kanyang anak. So, nung mag-aaral na, nagtataka sila ba't hindi makaintindi yung pala, ay hindi pala nakikita yung kanyang pinababasa sa kanya. Hindi naman sinasabi ng batang hindi niya nakikita. Siguro na alinagdagan lamang niya. Hindi totaling bulag. Nakadilat ang mata eh. So, mag-iingat po tayo. Okay? Ang mata ay naapektuhan kapag tayo ay may asala hindi nakabubuti. Okay? So, ganon may kapangyarihan ng anghel ng Diyos. Gusto nilang siya ay gamitin at makipag-asawahan sa kapwa lalaki. So, yun ang dahilan kung bakit ayun ang ating amay dahil yun ay batas ng Diyos. Ang babae para sa lalaki at ang lalaki para sa babae. Simula pa ng paglikha, di ba? Kaiba't kaiba't. Walang nilikha ang Diyos ng ganun. Ang nilikha ng Diyos ay isang babae, isang lalaki. Okay? Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, isama mong lahat ng iyong mga anak at kamag-anak, umalis na kayo, sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Okay? Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakit ang lungsod na ito. Nakita po niyo mga kapatid. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang anak na babae at sinabi sa kanila, kayo umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nagatubili pa si Lot datapot sabag ni Yahweh, halos kalat ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hinto sa kapatagan. Pagtago kayo sa kabrulan para hindi kayo mamatay. Okay. Alam mo yung kabrulan ay yung ibito yung mga bundok na maliliit doon sila magtatago. Okay.
Ang bilin ay huwag kang lilingon. Okay? Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Okay. Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar. Sipin mga kapatid. Winasak ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw ng sapiti ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinalanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. So from above, hindi galing sa lupa. Kapatid, sa taas ang gagaling ang apoy. Ibig sabihin, pag ang apoy galing sa taas, na bumabagsak para sunugin ang Sodoma at Gomora, ang liwanag, kapatid, nang galing talaga sa kataas-taas ng Diyos. Okay? Tinipok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya'y naging haliging asin. Binilinan kasi na wag lilingon eh. Okay? Yung asawa ni Lot, lumingon. Anong ibig sabihin ng ba't lumingon? Nasa kalooban niya kasi pinanghihinayangan niya marahil may naiwan pa siyang makakagamitan doon. Mga kapatid, kung ililigtas ka ng Diyos, wag ka na pang mag-isip pa ng manaiwan mong bagay na yun. Ang mahalaga na save mo yung life mo. Oh. Yun. Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Malaroon tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapalayang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking purno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. So mga kapatid, tandaan natin yun ha. Kapag ang sunog ay walang pinagmulan at galing sa itaas, ay sabi may kaparusahan yung lugar na yun. Marami. Ayaw na ayaw ng ating Ama na makikipag-asawahan ang lalaki sa lalaki. Ayan, nandyan, mga kapatid. Hindi pwede nating sabihin na baka yung makikinig nito, magagalit sa akin. Kapatid, binabasa ko lang ito. Ha? Wala akong utos na ganyan. Yan ay utos ng ating Ama. Ipinapaliwanag ko lamang na sunog ang inaabot. Gunaw. At ang ginamit ng ating Ama ay sunog. Apoy. Kaya, huwag tayo gagawa ng ganyan dahil madadamay ang ating angkan. Diba, mga kapatid? Ayaw ng ating Ama yun. Ang nilikha niya, lalaki sa babae. Babae sa lalaki. Ang nilikha talaga niya ay lalaki muna. At hinugot niya lang sa tadyang para maging babae yun si Eva. Yun talaga ang kauna-unahang nilikha niya, lalaki. Okay? Kaya wag na po nating ipaglaban pa. Ang nasusulat sa kanyang banal na aklat, yun ang buong katotohanan. Ngayon, kaya ito ay pinapahayag ng Diyos para tayo ay huwag gumawa ng ganung bagay dahil mahal tayo ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng laban sa Kanya. Huwag tayong gagawa ng labag sa utos Niya. Dahil pinagbabawal Niya nga dahil sa Diyos. Siya ay makapangyarihan nga eh. Okay? So, kung kayo natatamaan itong pinapaliwanag ko, ay hindi ako nagpapatama sa inyo ang salita ng Diyos, ay nag-aantig sa inyo ng kalooban at magliwanag na ang inyong isipan para putulin na ninyo ang mali inyong ginagawa. Yun lang purpose ng Diyos. At magbalik loob tayo sa Diyos. Hindi tayo manatili sa lupang ibabaw. Ang lahat ay mapanaw. Habang buhay pa tayo, may paraan pa tayo. Habang may buhay, may magagawa pa tayong pagbabago. At yun ang nais ng Diyos sa atin. O kaya mga kapatid, hindi tayo magkalaban, ha? Hindi tayo magkaaway. Hindi ako para mag-offend. Hindi ako para sumakit sa inyo ng kalooban. Kaya nga binabasa ko lang ito dito. At ipinapahayag ko ng maayos para maintindihan po natin. Dahil wala tayong ikaliligtas sa anumang gunaw na gusto ng Diyos. Okay? Ang pasimula ng mga Moabita at Amonita sa takot ni Lot na manatili sa Zoar,
Sila ng dalawa niyang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan nag-usap ang magkapatid, sinabi na nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Kasi noon kapatid, allowed nun dahil ang utos ng ating ama na magpakarami. Hindi pa naman masyadong marami nung panahon na yun. Gayun nga ang ginawa nila ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang sinipingan siya ng anak niyang panganay. Kasi nga wala na nga daw mga lalaki dahil nasunog. Okay? Kinabukasan sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya ulit mamaya at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayong magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang kasiping dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao o magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Sa kanya nagmula ang mga Moabita. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Sa kanya naman nagmula ang mga Amonita. O, diba mga kapatid? Another, may mga names na naman. Okay. Si Abraham at si Abimelech. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Cadiz at Shur at tumira si Gerar habang siya ay naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah. Kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, napakita sa kanya ang Diyos at sinabi, mamatay ka sapagkat may asawa ang babaeng kinuha mo. Sipin mo kapatid, ang panaginip, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, totoo po yun. Ang kaluluwa natin kinakausap ng Diyos. At hindi mo malilimutan yung pagising, yung panaginip na yun. Okay? Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan? Kapatid, ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking layunin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam ko malinis ang layunin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya, at kung ipananalangin ka niya, hindi ka mamamatay. Kapag di mo siya binalik, hindi lamang ikaw mamatay, pati ang buong mong sambahayan. Ayun, yun kapatid. Kapag nagpaparusa naman talaga, nadadamay yun. Sambahayan. Okay? Kinabukasan sinabi ni Abimelech sa mga alipin, niya na ang mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang takot. Sa gayon ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at didinalahan mo ng kapahamakan ito? Ang aking kaharian, hindi tamang ginawa mo. Bakit mo ginawa ito? Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama. Kaya po, nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang aking mga kasamahan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin, saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo magkapatid. Sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga alipin nang ibalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, sa buong lupaing ito, pumili ka na ng gusto mong tirahan. Kaya Sarah, ito naman ang sinabi, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo ay hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Kasi mga kapatid, ang dangal kasi, ang kapurihan is number 1. Yun po, yun ang totoo nun. Ang dangal ng babae is number 1.
Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae na sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. May justice pa rin, mga kapatid. May justice pa rin. Gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. So, ipinagdasal ni Abraham si Abimelech. Kaya, tandaan natin kapatid, kapag tayo gumawa ng mali sa ating kapwa, lalo na kung ito ay servant, the true servant, maraming servant na kuno na mali naman ang ginagawa, ang sinasabi ko, the true servant, talagang siya ay sumasa kanya talaga ang biyahe ng Diyos. Kapag ikaw ay gumawa dyan ng hindi tama, tandaan mo kapatid, may gaganti talaga sa iyo. Ang Diyos ay gaganti. At kapag naman ikaw ay nakapagsisi, at yung ginawa mo ng masama na yun, na servant na yan, at ipinagdasal ka niyan, gagaling ka. At pati ang iyong sambahayan. Kasi madadamay mo pag ikaw ay nasa kamalian. Ang counting kasi dito ng Diyos ay isa. Halimbawa, ikaw ay anak, o buong pamilya mo. Yung ba, ikaw tatay, buong pamilya mo. Yun, nabibilang. Okay? Ganun po mag-count ang Diyos. Isa ang count. Isa ang count. Lumaki ang bata at nang ito'y awitin, naghanda ng malaki si Abraham. Pinalayas si Agar at si Ismael. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Na makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamahanahan. Si Isaac ang dapat magmana na lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kaya kapatid, kahit na gano'n ang naging asal ng mga anak ni Agar, kasi nga yung kalooban ni Agar ay ganyan nga ugali. Wala siyang, yung sinabi ng ating ama, di ba? Ismael ay, pag niliwal yun walang magiging hindi magiging kaibigan, kundi kalaway. Diba? Kasi ang tinanim ni Agar sa kanya sinapupunan Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kaya pag nagbubuntis ng isang babae, ay nawa ay gumawa siya ng mabuting bagay. Parang anak niya ay mabuti rin ang lalabas. Kaya mapapansin po, mayroong bata na salbahe, bata pa lang pagkapanganak. Hindi mo na makasundo. Okay? Kinamagahan na mag-inay, ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot." Narinig ng Diyos ang iiyak ng iyong anak. "Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin ko isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisid at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa sa lupain ng Ehipto. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, puno ng hukbo. At sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi rito ng hari, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo sa harapan niya na ang magiging tapat sa akin at sa aking liho. Kung paanong ako'y nagiging
Kung paano ako'y nagiging tapat sa iyo, ipangako mo magiging tapat ka rin sa akin at sa lupain ito na tinitirahan. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Hindi ko nalalaman iyon, wika ni Abimelech. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin, nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka? Ibinugod ni Abraham ang 7 kordero ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito. Ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba sapagkat doon nagtumpaan ang dalawa. So, pansinin nyo, yung number 7, ano? 7 kordero ang ibinigod ni Abraham. Bakit 7? Pwede namang isa, pwede 2, pwede 3. Okay? Ang 7 po kasi is the holy number. Okay? Kaya, nagtaka si Abimelech. So, ang kahulugan naman ni Abraham ay isang konklusyon, yung pagsang-ayon na sa kanya yung balon. Okay. Matapos ang sumpang iyon, bumalik na sa lupain ng Filisteo, sinabi Abimelech, at ang puno ng kanyang hukbo. Pagkalis nila'y nagtanim naman si Abraham ng punong roble sa Beersheba at sinamba si Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon naman yan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. So, ganun kapatid. Naway kapulutan ninyo ang mga pinahayag ko. Mahalaga po na kung meron pa kayong tanong doon na malalim, ang payo ko po sa inyo, may mga bagay po na hindi ko pwedeng ihayag. Sa kinauukulan, kung karapat-dapat po ay magdasal po kayo. Hilingin nyo sa Holy Spirit na ipaunawa sa inyo. Medyo malalim na po kasi yung maaaring itatanong ninyo, baka maging makulit kayo sa tanong, may mga bagay po doon na hindi ko naman pwede pong ihayag sa madla. Kundi nauupo lamang na ibibigay ng Diyos sa sino man na pagkakalooban niya. Okay, po tayo magkakaroon ng liwanag. And I hope and pray, ito po nagdulot sa inyo ng karagdagang kaalaman at nawa sa sunod pong video, kaya nga ang lagi kong pinapayo sa inyo, pag ako po ay magbi-video, kailangan po naman talaga i-share and like and mag-subscribe para automatic po yun mapapapunta rin sa inyo kung meron po akong bagong video. Pero maniwala po kayo, maraming video po ang mailalagay ko dito kasi nasa Old Testament pa lang po ako. So, susunod po ay mahango tayo sa New Testament up to the Revelation. So, yung 3 areas po yan ay dapat natin po masundan para sa character building formation. Yun po ang number 1 kahulugan ng salita ng Diyos. Paano natin kakamtin ang pag-ibig, no, sa Diyos kung hindi natin iniibig ang ating kapwa. So, ang kabuhan po ng Bible ay pag-ibig. At paano pa o tayo umibig? Nasa buong Bible din po na babasahin natin, bagamat hindi nga kompleto to, no? Kasi sinabi naman ng Panginoon kung isa sa libro yun, hindi naman po may susulat lahat yung sa kanyang salita, no? So, ayon lang sa Bible na ipinahintulot ng Diyos na nababasa natin, kung susundan po natin yun, ay mahalaga na po yun. Dahil siya na ang magpapayaman pa sa iyong pangunawa sa mga hindi nakasulat, na nalilihim. Okay? Ganun po ang paraan natin. Makuha nating umibig sa kapwa, ay umiibig tayo sa Diyos. Pakat po anong ginawa natin sa kapwa, ay ginawa natin sa Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya, maging madasalin po tayo. Maglinis lagi ng ating damdamin sa araw at gabi para sa ganun po tayo laging nasa biyaya ng Diyos. I hope all these things ay maging kaaya-aya sa inyo. Wala kayong dapat na ipuot sa aking mga hinayag dahil inahayag ko lang po ang nais ng Diyos. Wala akong naising iba pa man. Dahil lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Hindi ako pwedeng magkait kung yun ang katotohanan na ikatuwid ng kapwa. Bakit ko naman ililihim, mga kapatid?
So magdadala ako ng kasalanan sa Diyos. Dahil takot kong sabihin yung maaari ikatutuwid ng kapwa, di ba? So, dapat po, pag-ibig ang ibigay natin. Huwag nating katatakutan sa ikatutuwid ng ating kapwa at ikatututo. At ganun din po kayo. Naway, ito'y maging pagbubukas ng isipan at damdamin para tayo gumawa lagi-lagi ng kabutihan para sa ating sarili patungo sa kapwa. Maraming salamat po at sa muling video. Amen. Nawa, makapagkanta po sana tayo. Makakanta po tayo ng isa pa. You are my hiding place. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance.
Maraming salamat, Panginoong Hesus, Amang Yahweh El Shaddai, Banal Espiritu Santo at Mahal naming Birheng Maria. Maraming salamat po at salamat po sa inyong patnubay at higit sa lahat sa mga nakikinig. Pagpalain po nawa silang lahat. O nawa po yung suma kanila at suma amin. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.